Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Hindi pa mabatid po kung sino ang nasa likod po ng tunay na motibo ho ng pagpaslang po sa mag-asawa dyan po sa Maragondon sa probinsya ng Cavite. Kaanak ng mga biktima na didismaya sa mabagal na pag-usad ng ginagawa pong investigasyon. Buong detalye, alamin po natin sa Kilos Pronto Crime Desk. Ang simbang ito ang sagradong tahanan ng mga mananampalatayang Katoliko sa Barangay Garita A sa bayan ng Maragondon, Cavite. Ipinagkatiwala ang pangangasiwa ng simbahan sa mag-asawang sina Bienvenido Muncal, 70 anyos, at Cecilia Muncal, 68 anyos. Pero nitong linggo, ang misa ng taong bayan inalay sa mag-asawang Muncal. Magkasama sila nakaburol ngayon matapos ang isang malagim na krimen. Masaya't simple lamang ang pamumuhay ng mag-asawang Muncal sa tahanang ito. Tinitiyak nila ang seguridad sa bahay at napapaligiran sila ng mga santo. Pero dako alas 6:30 ng gabi nung 12 ng Enero taong kasalukuyan, natagpuan ang mag-asawa sa loob ng bahay, kapwa wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo. Nung makita ko nga yung dalawa, face down pareho, nasa full of blood na sila pareho talaga. No sign of talagang wala na yun. Ang tingin ko sa kanila, matagal na matay, mga hours ago na. Sa investigasyon ng Maragondon PNP, wala raw nakita mga saksak at anumang armas na ginamit pagpatay sa mag-asawa. Ang tanging napansin ng otoridad, parehong basag ang kanilang mga buka na posibleng inuntog daw sila sa semento. Ang babae, pinatay sa untog. Sa untog lang ng kan. Then itong lalaki naman, pinatay sa sakal na pamamagitan ng sintas ng sapatos. Sa paunang investigasyon, pagnanakaw ang unang motibo sa krimen dahil nawawala ang baril na pagmamay-ari ng mag-asawa. Pero nakapagtataka kung panloloob at pagnanakaw ang talagang pakay lamang sa bahay, tila wala man lamang sinirang mga gamit. Ngayon na lamang na mga padlock sa cabinet at doorknob. Ni hindi man lamang nilimas ang mga alahas o pera. Wala kaming nakikitang iba pang bagay na nawala maliban sa baril. Kaya ang naka-stick kami sa presumption na robbery rin talaga ang plano doon. Maaaring sa nangyari lang, nataranta yung mga suspect kaya hindi na nagawa pang maghalot na napatay na nga nila yung pareho yung mag-asawa. Pwedeng kilala yung pumasok or yung pagbili ni tatay noong merienda dahil na ihahanda dahil may darating na bisita, nasalisihan naman siya doon sa pagpasok. Habang wala siya, pumasok yung suspect. Then, nung nasa loob na, baka ang iniisip namin, yung matandang babae na nasa loob, inuna ng patayin. Then, inabangan na lang uli yung pagbalik ng matandang lalaki. Bago mangyaring krimen, dakong alas 12 ng tanghali noong January 12, luna ng sasakyan, pumarad na sa harapan ng bahay ni Namungkal ang nooy mga bisita nila mula sa isang kilalang drugstore. Pag-uusapan sana nila ang pag-upa sa kanilang pwesto. Pero dahil walang sumasagot, nagpatulong ang mga empleyado sa kalapit bahay na tawagan ng telepono sa loob ng bahay na mag-asawa. Wala pa ring taong sumasagot sa mga tawag. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, sinilip ng kapitbahay ang kusina ng bahay ni Namungkal.
nooy natanaw ang mga dugong nagkalat sa bahay. Sa insidenteng ito, tinatayang umagaw tanghaling tapat isinagawa ang pagpaslang. Pero ni isang kapitbahay wala man lamang daw nakarinig ng ingay mula sa bahay ng mga biktima. Hindi rin napansin kung may mga taong pumasok at lumabas sa bahay. Bagamat hindi naniniwala ang pamilya at kaanak, isa sa mga anggulong tinitingnan ngayon ng pulisya ay ang away sa lupa ng biktimang si Cecilia at ng kanyang nakatatandang kapatid. Tungkol sa land dispute na sinasabi mo, hindi natin dinidiscount yun. Pero kailangan lang ma-establish natin na mas maganda. Bulag pa rin ang pulisya na maragondon sa tunay na motibo ng krimen at kung sino ang nasa likod nito. Nais ang pamilya na mapabilis naman sana ang investigasyon para makapagsampa na sila ng kaukulang kaso. Agad po namin dito po sa Kilos Pronto na mabigyan po agad ho yan ng hustisya. Kaya papanawagan natin sa Maragondon PNP. Sana po sir, wag po natin bitawan itong kaso nito. Bigyan ho natin ng hustisya at alamin kung sino hong may kinalaman dito, mga salarin, na maaring alam ho ng mga kapitbahay po dyan. Imposible naman wala hong alam ang ilan po natin mga kababayan dyan. Ang pinakamadali dyan lang, sinapanawagan natin sa komunidad mismo. Yeah. Maaring yung gumawa niyan, talagang sabi nga natin, hindi naman pagnanakaw. Yeah. Inuulit na natin sinasabi ng pulis. So may matinding galit talaga. Ano mang dahilan yan? Either nagtrabaho sa kanila or sa lupa, lahat na posibilidad. Pero ang krimen, pag isinagawa ng isang kriminal, hindi ho magiging perfect crime yan. Yeah. Magiiwan ho ng sinasabing footprints yan, either doon sa inuman, kwentuhan, magpapagmamalaki. May mga panahon na medyo wala sila sa sarili nila, nasasabi nila kung ano yung ginawa nila o kasama nila, na yan ay magiging susi ho na masusolve yung krimen sa pamamagitan ho ng mga may alam. Kaya kung may alam ho kayo pagdating sa mga krimen na yan, pwede ho kayong pumunta sa pulis o di naman kaya sa napanood nyo ngayon, pwede ho kayong lumapit sa Kilos Pronto, lalo-lalo na sa crime desk. Yeah. Na isa ho yung programa ni Alex na posible ho makatulong din ho. Yan naman ang natin dito sa Kilos Pronto na hindi lamang po sa pagbabalita ho ng mga krimen, pero may kalutasan po sa ginawa pong krimen. Ayan, okay.